Habang naghahanap kami ng karapat-dapat tulungan, ay may nakausap kami at sinabi na mayroong babaeng maraming iniindang sakit, kaya agad na namin pinuntahan. Dito raw banda nakatira ang kanilang tinutukoy na babaeng maraming iniinda. At dito ay nagtaupo na kami. Sa mga sandaling ito ay pinapasok na kami. Malayo pa lang ay tanaw na namin tinutukoy nila. At dito ay tinanong namin si nanay. Dito lang kami sa loob. Ang hanap buhay niyo, yung sa pagkain niyo dito, Yung mga gulay. mga gulay, nagtitinda ka din ng gulay. Oo. Ilalako mo din yung gulay. Ganon. Sino kasama po? Asawa ko, pamangkin ko nga nag-aalaga sa akin, kinay-sakit ako. Ito yung bahay niyo. Oo. Guys, meron pala si Landaw. Sakit daw yung balakang niya. Meron pala siyang maintenance na gamot. Ito. Si ate. Yun pala yung maintenance ni ate. Mga ganito. Ito. May blood kasi ako, tapos sakit sa puso, diabetes, yan. Ito yung mga gamot mo. Oo. Ang dami, no? Sa kidney ko kasi Pero, may bukol. yung nagbibigay ng kuan mo, Center. sa Pero Sinter. tapos may maintenance kita ko nga gabili pa. Kung hindi ko kaya magbili, gabili ako dito sa... Ito. Oo. May card ako eh. Ito. Ano yung sakit niya, nay? Sa kidney, tapos high blood, tapos Diabetes. UTI, arthritis. Ang Arthritis, ang dami, no? Ang dami. Kasi ito po yung maintenance ni nanay, oh. Mga gamot. Sa mga sandaling ito ay sobra kami naawa kay nanay. Dahil ang pagbebenta lang ng manok at gulay ang kanilang tanging hanap buhay. At dito rin kinukuha ang pang-maintenance si nanay. Ito. Makaano kami, mga manok namin, binibinta. Ito yung mga alaga. Mga alaga namin. Nandoon pa sa labas at likod. Yan pala yung mga alaga nila. Guys, manok. Tapos ibibinta nila din. Panghanap buhay nila. May mga pangsabong doon sa likod. Bibinta din yun, no? Bibinta yun din. Para meron kayong mabili ng pagkain. Yan pala yung hanap buhay nila dito. Ilan yung anak niya, nay? Isa lang. Kamusta naman sa yung pagkain nyo araw-araw dito? Kasulbar naman. Tulad itong gamot. Minsan nagtrabaho din yung asawa ko sa construction. Pero minsan lang. Tuloy-tuloy yung, minsan lang yung Oo, kanya. kasi mahirap din ang construction. Ay, hindi ganun natuloy-tuloy yung trabaho niya. Ilan taon na po si kuya? Ano, 56 na. 56. Ikaw? 58 na. 58 ka na. Ito yung maintenance. 58 na siya. Tapos ito yung maintenance niya, mga gamot. Ang dami. Sa barangay po to galing. Hindi, sa Philippines talaga. Sa Sinter. Sa generic. Generic. Na binili niyo mismo. Kung wala na kami pera, minsan kabigay. Kaya hindi ako sa center, minsan wala rin sa center, di ba? Mapipilitan kami. Talagang napakahirap ang sitwasyon ni nanay. Dahil nung nanghihingi sila sa center ay hindi sila binigyan. Dito mo masasabi na talagang mahirap ang maging mahirap. Ano pong pangalan? Heidi. Ano po? Heidi. Heidi. Ito pala si Nay Heidi po. Heidi Sinal. Saan po yung asawa niyo? Doon. Kaya ano na. Mga manok. Nag-alaga sila. Tapos ibibinta nila. Nag-alaga sila ng manok. namin. Tapos ibibinta nila. Tapos bibili sila ng gamot. Ito yun. Tapos ibibinta lang din niya. Tapos pambili ng gamot. Yan, asawa ko. Nay, kamusta sa yung lagayan niyo dito? Ito lang. Na mayroong maintenance si nanay na Meron, yun nga ang problema dahil wala naman trabaho Kaya kawawa ka ako ng remedyo kung sana tumutulong ng pan. anong trabaho mo ngayon? Yung Wala, tambay. Kung may gagawin, may para sa akin dito. Kay arawan, labor lang. yung sahod mo sa pambili ng gamot niya kulang pa rin. Kulang, nabibitin dahil 5 kilos
150 ang araw mo. Saka hindi naman palagi na meron. Hindi daw palagi yung araw may trabaho si kuya. Tapos yung asawa niya may maintenance na gamot. Sino po ang handang merong ano po magbigay sa kanila na pambili ng gamot lang po. Ito pala yung bibigay natin guys ni at nanay. Kunting tulong sa kanya. Tapos balayan tayo ng Diyos. Talagang napakahirap ang sitwasyon nila. Imbis na yung pera nila ay sapat lang sa pang-araw-araw nilang pagkain, ay napupunta lang sa pang-maintenance ni Nanay Heidi.